Nagkasagutan ng ilang kongresista sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan ng sagutang ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay kung hindi sa opisina, sa townhouse. Binuksan ni Quezon City Representative Bong Sontay ang isyu ng mali-maletang pera na unay pinangsuhol sa ilang mga kongresista. Batay raw ito sa notarized affidavit ng 18 ex-marines, mga dating empleyado ni Rizal Congressman Zaldico na umaktong taga-deliver ng mali-maletang pera para bayaran ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Pero nang sinubukan ni Sontay na ungkatin pang lalo ang expose, ito ang nangyari. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this is Honorable bearing. Sontay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Sontay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order, the Madam highest Chair. hierarchy among all the motions. Madam Chair, this is very relevant because we are... Please, Honorable Sontay, please wait until he finishes with his point of order. Hindi na nakapagpaliwanag si Congressman Sontay matapos mistulang patayan ng mikropono. Para sa isang kongresista, tila may mali siya at laban pa sa kamera ang mga pahayag ni Sontay. My understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News, ipaniliwanag ni Sontay kung bakit niya binanggit sa committee hearing ang expose. Well, alam mo, napaka-importante na if we want to have an impartial hearing, then dapat pati yung mga miyembro na uupo doon na magde-decide kung at boboto tungkol sa impeachment ni VP Sara, magiging impartial rin. Giit ng congressman, hindi lang ang dating Marines ang nagsangkot sa mga kongresista sa umunoy suhulan. Katunayan, giit ni Sontay na mismong sina Botas Representative Toby Tiangco ang nagsabi na may nangyari umunong suhulan noon nang i-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte. Nilinaw din ito ang tunay niyang motibo sa pagtalakay sa maleta expose. Hindi naman natin hinuhusgahan yung aking mga kasamahan doon. But of course, gusto lang natin mabigyan sila ng pagkakataon. That if they feel that they have been compromised or they might be compromised, mag-inhibit na sila or mag-recluse na sila. Itong nangyari pong sagutan ninyo with Congressman Vidon, ito po yung malaking patunay na yung issue sa maleta, issue sa sobre ay nakararating po dyan sa House of Representatives. Hindi po nila maididinay na wala silang kaalaman dahil kayo po mismo nag-brought up at ganun po nangyari, naging sagutan, sir. At last, sir, ano po mensahe ninyo sa taong bayan, sa masang Pilipinong sumusubaybay sa mga issue ngayon? Alam mo, MJ, kaya nga nagugulat ako ba't masyado silang affected. It's the risk kung hindi totoo yung mga paratang, then they should not be affected. They should not be defensive on that particular point. Kaya yung sa akin lang, sa ating mga kapwa Pilipino, now, if we want to ferret out the truth, then let's work together and hold people accountable. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.